Morning po sa lahat na sa atin. Tayo po ay magsisimula na at habang hinihintay pa po natin yung mga ibang mga kapatid, tayo po muna ay umawit dito sa page 15 po. Ang pag-ibig ng Diyos. Maraming salamat po sa ating inawit. Siguro po isa pa po dito sa page 160 po. Kung saan ako akayin. $160 po. Ready, sing.
siguro po tayo po lahat ngayon ay tumayo para sa ating opening prayer. Tinatawagan ko po si Brother Abel para po sa ating opening prayer. Tayo po ay manalangin. Amang banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mabiyayang araw na muli ay ibinigay po sa bawat isa po sa amin. At salamat din po sa pangunguna po ninyo sa buong araw sa pagpunta po namin sa lugar pong ito. Ang patuloy po naming dalangin nawa sa pag-stay po namin dito, nawa ang inyo pong banal na spirito ang siyang manguna at lumukob po sa bawat isa po sa amin. Lalo tigit sa pangunguna po ninyo sa amin pong gawain sa araw pong ito. Una ay nagpapasalamat din po kami sa kaarawan ng aming pong kapatid na si Brother Anthony at patuloy din po sa umagang ito sa programa na mayroon po kami. Ang panalangin din po namin nawa ay maging kasangkapan din po ito upang ikaw po ay amin pong mapapurihan at mapasalamatan sa mga sandali pong ito. At dalangin din po namin nawa sa pagbibigay din po namin ng mensahe sa amin pong kapatid sa umagang ito. Tunay nga na ito ay maging pagpapala rin po sa kanya at ganoon din sa kanyang buong pamilya. At patuloy din po sa anak na yung gagamitin mamaya sa amin pong pagbubulay ng iyong mga salita. Patuloy na panalangin po namin ang inyo pong presensya at ganoon din po ang patuloy na pagbibigay po ninyo ng katalinuhan upang sa gayon ay tunay nga na maging kasangkapan din po ito upang kami rin po ay na makakapakarinig ay maging pagpapala at maging kagalakan din po ito sa aming mga puso. At dalangin din po namin sa mga sandali pong ito, sa mga kapatid po namin na patungo pa lamang sa lugar pong ito. Kayo po ang siyang patuloy na mag-iingat at gagabay hanggang sa sila rin po ay aming pumakasama sa mga sandaling ito, sa lugar pong ito. At patuloy din po sa mga kapatid po namin na hindi po namin kapiling sa araw pong ito. Ano man po ang kadahilanan ay sa inyo po namin sila pinagkakatiwala. At sa mga susunod na pagtitipon tulad po nito, sila rin po ay aming pumakasama. At patuloy sa pangunguna po ninyo ay pinapasalamatan din po namin ito. Ito po ay aming samot hiling sa tanging pangalan lang po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay po. Ngayon po ay darating na po tayo sa mga greetings natin para sa ating kapatid na may kaarawan ngayong October po. Siguro po mag-uumpisa na po dito sa harap din. Paikot na lang po. And lastly po si Brother Anthony yung testimony para sa kanyang kaarawan. Siguro po umpisahan ko po dito kay Sister. Hello. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nais ko lamang pong batiin ng maligayang kaarawan si Brother Anthony. Now ay patuloy po kayong akayin ng ating mahal na Panginoon kung saan niya po iniibig at patuloy po kayong gamitin upang maghayag ng kanyang mga salita. Panatilihin po kayong ligtas at ang inyong mga pamilya po. Yun lamang po siguro. God bless.
may payabak po kaya kayungan. Happy birthday, Brother Anthony. Sana pagpalain na kaning Ginoo at ang po kitang pamanigar pa, pamanuruyo kita kaya kami. Ano ko katulad niya sabihan kupin, agyang na anong oras, okay ko ka na ako. Happy birthday pa si Bayo kita. Uh, Good morning po sa ating po lahat. Happy birthday po kay Brother Anthony po. Sana po lagi po kayong gabayan po ng Panginoon po at protektahan po kayo sa kabila po ng mga pagsubok na dinadaanan niyo po. Salamat din po sa pagtuturo niyo po sa amin sa Youth Fellowship po na tinuturo niyo po yung mga lesson po na itinuturo niyo po sa amin po tungkol po sa Panginoon po at ginagabayan niya po kami kung paano po tanggapin po ang Panginoon po para po sa mga hindi po sigurado po. Sana po bigyan niya po kayo ng susunod na mga taon po para po buhay pa po kayo ng mas matagal po. Ayun lang po. Magandang umaga po sa ating lahat. Maligayang kaarawan po, Brother Anthony. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa buhay na pinagkaloob niya po sa inyo na patuloy niya po kayong ginagamit po upang makapamahagi po ng kanyang mga salita. At ang hiling ko lamang po ay patuloy kanya pong gabayan at proteksyonan, lalong higit po sa inyo pong pamilya at patuloy na gamitin para po mas marami pa po kayong mapagbahaginan ng kanyang mga salita. Sana po sa inyong karawan ay makantam po ninyo ang kaayusan, katahimikan at kasiyahan sa araw-araw niyong buhay. Happy birthday po ulit and God bless you po. Good morning po sa ating lahat. To Brother Anthony, happiest birthday. At nawa dalangin ko na biyayaan ka ng mahabang buhay at magandang kalusugan ng Panginoon upang magamit ka pa niya sa mga ministry na kung saan ay ginagampanan mo ngayon. Tamasahin mo ang pag-ibig na hindi nagmamaliw ng pag-ibig na hindi nagmamaliw ng Diyos sa iyong buong sambahayan, and keep it up. Sabi nga sa Ephesians 6:10, be strong in the Lord and in the power of His might. Yun lang, God bless. Good morning po, Brother Anthony, advance happy birthday. But itong araw na ito ang karawan mo. Sana bigyan ka ng magandang health ng ating mahal na Panginoon at huwag kang magbago sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At ganoon din yung caring niya sa iyo at sa yung buong pamilya, nandyan siya para gabayan ka niya at siya ang magbigay ng protection sa iyo sa araw-araw na gawain mo yung mga activities mo. So, yun lang, Brother Anthony. Sana lahat ng mga kapatiran mabusig mo sila. Hindi, buro lang po. So, may the God bless you always. Take care. Always also. So, pasibayo, happy birthday, Brother Anthony. Maraming salamat po. Magandang umaga po mga kapatid, kay Brother Glenn. Happy birthday po. Salamat po sa Panginoon dahil binigay po kayo para gamitin niya, lalo na po sa ministry na pinagkaloob sa inyo, lalo na po sa mga bata, sa kabataan. Alam po natin na ang Diyos ay hindi liko para
hindi makita ang iyong pagpapagal at ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng pagpapala. God bless po. Happy birthday. Para po kay Brother Anthony, hindi ako sanay na tawagin siyang Glenn, Anthony. Mula nung sa bata pa ay alam ko, nakikita ko na yung kanyang paglaki at ganoon din yung sa spiritual. Nakita ko rin po yung sa ups and down, yung sa mga pagtuturo din ng Panginoon. At nakita ko rin po yung pagsunod ng Panginoon. Kaya alam ng Panginoon yung nasa ng puso niya. Kaya biniyayaan din siya ng magandang asawa at nasa Panginoon din. Kaya totoo yung sinabi ni Brother Christian, yung lagi yung sa biyaya sa Panginoon ay binibigay niya doon sa mga tao na alam niya na sumusunod sa Kanya. At alam naman natin na kapag ang isang believer na sumusunod sa Kanya, nandun po yung biyaya. Kaya nakikita ko po yung biyaya. Sana nawa gamitin ka patuloy ng Panginoon. Sabi nga dun sa Proverbs 3, 5, and 6, yung tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan at alalahanin mo siya sa lanong iyong lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Yun lang at happy birthday and God bless, Brother Anthony. Happy birthday po kay Brother Anthony. Unang-una po sa lahat, maraming salamat sa Panginoon dahil po naging instrumento po kayo para magpakalat ng salita ng Diyos. At more birthdays to come pa po. God bless po. Happy birthday. Good morning po sa ating lahat. Nais ko lang pong batiin si Brother Anthony na maligayang kaarawan. Naway pag-ingatan pa kayo ng Panginoon upang lalong mapalaganap ang kanyang salita. Ito lamang po. Good morning po. Maya payapak po kaya tamang Brother Anthony, happy birthday. Sana maging masaya ka ngayon ng aldong ini. At sana lagi na kang gagabayan ng Ginoo at lagi na kang din physical kalakasan, spiritual. Sana maging pagpapala ka kaya kami ng Kenny, kaya kang pamaglingkod sa kung naman yung datamasan mong blessing ngayon masigit pang ibiyan na po kaya kaning Ginoo. Ita mo dakala salamat. Happy birthday ulit. Good morning po sa bawat isa. Happy birthday po, Brother Anthony. Sana gabayan ka palalo ng Panginoon at pinagpe-pray ka po namin sa health, sa sickness sa family mo, sa mga yung anak mo, tsaka yung ayun din sa spiritual, yung patuloy na paglilingkod sa Panginoon, pagtuturo sa children sa sulib. Maraming salamat sa iyo. Nagpapagamit ka sa Diyos. Ayun lang po. Salamat. Good morning po sa lahat. Happy birthday po, Brother Anthony. Naway bigyan ka ng mahabang buhay, kalakasan, pati sa pamilya mo.
Maraming salamat sa iyo sa walang sawa mong pagtuturo sa mga bata sa amin. Pati na sa anak ko, lumaki yung anak ko na kayong mga kasama niya. Naging mabuting halimbawa kayo sa kanya. Maraming salamat po. God bless you po at sa pamilya niyo po. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon at happy birthday, Brother Anthony or Kuya Anthony. Mas sanay ako sa tinatawag na Kuya Anthony. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na binigyan kanya ulit ng isa pang taon sa mundong ito. At sana patuloy kanyang biyayaan sa buhay mo, hindi lang sa secular life mo, kundi pati na rin sa spiritual mong pamumuhay. At nagpapasalamat rin ako sa iyo sa patuloy na pagsama kay Tatang sa mga outreaches, sa yun nga, yung pagsama sa kanya, at sa pag-spread na rin ng salita ng Panginoon sa malalayong lugar. Yun lang siguro. Magandang umaga po sa ating lahat at kay Brother Anthony, happy birthday bro. Bilang isang kapatid sa Panginoon at childhood friend dahil si Brother Anthony din po ay naging kaibigan ko po simula pagkabata. Pero meron lang po akong isang hinanakit po kay Brother Anthony, siguro ngayon ko na po sasabihin. Meron po kasi kaming pangako po noon na hindi po kami mag-aasawa. Pero nakita niya lang po si Ma'am Jonah, kinalimutan niya na po yung pangako. Kaya happy birthday na lang bro. Sorry ngayon ko lang nasabi yon, medyo masakit pa rin. Hindi, joke lang. Happy birthday bro. At alam ko, anniversary din nila ma'am niyan eh. Alam ko magkasunod yung birthday ni Brother Anthony sa yung wedding po niya. Kaya happy anniversary din. At kay Tyla, alam ko birthday din ni baby Tyla. Happy birthday. Yun lang po. Buti bro, hindi ka pa nag-aasawa, di ka sana naglalaba ka rin na yun. Kay Brother Anthony po, happy birthday. Salamat bro, kayong biya mo rin at maging sana or hanggang panalangin mo, pagkalubnon ng Ginoo, ng Diyos, ng kalooban nila at maging kayong married life, pamanantabi kayong biya mo, pati kayong family mo. Nawa, di na nakalaging lakas ng Ginoo kayong physical at maging kayong spiritual, lalo na po ang mami piga. Joke mo po. Happy birthday bro. Salamat. Good morning po sa ating lahat. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon at nandito na naman tayo pang bumati sa mga kapatid nating may mga kaarawan. Happy birthday, Brother Anthony. Panalangin ko sa Panginoon na bigyan kanya ng long life and then yung health mo at physically and spiritually palakasin ka ng Panginoon. God bless you and your family. Happy birthday. Thank you.
Happy birthday, Brother Ton. At aga na ka ako ng malatitan po. Kumbaga, marakal, marakal struggle ng malati po hanggang ngayon. Pero ikit ko kaya ka yung pamagpatuloy mo kayong be, nakakayabe yung Ginoo. At pati nga ni din natin nakangasawa at tina din anak. Akakit ko din na ikaw yung miyasawa na talagang maglakad kayo nakayabe yung Ginoo. At ita yung kumbaga madagol blessings din. Tapos sakakit ko din kayong profession mo na gagamitan na din ng Ginoo na mag-share kayong word of God pin. Kaya ita din itang meto nga blessings. Pag-pray ko din kaya itang wisdom din kareng kapag gagawa kang lesson, lalo na kareng YP ampong kareng outreach. Kung na naman ing desire na ning heart yung miyasawa, sana ing Ginoo patuloy na magkalog. Kaya God bless bro. Sundan nyo na i-era. Di na nyo na din kakyalong i-Z. Ay, God bless. Good morning po. Happy birthday, Brother Anthony. Ako personal, pasalamatan kay Ginoo kasi akayabe dakya kayong kapulungan Kenny. Dakal ka gift at ikit ko naman pe gamit ka. Tutuloy nga mano na ning Ginoo na yaliko. Nung nano maning gewa mo kayo, dahil na kang gantimpala. Ako kasi, personal, kusukat akalain na maging teacher yung Brother Anthony. Kasi, best friend kay mother, no? Balo ko la pami biyebye. Anya, sana kupasing pamaglingkod mo kayong Ginoo kapatad. Happy birthday ulit. More birthday sana yung datang pakeka. Kay Brother Anthony po, happy birthday. At yung prayer ko kay Brother Anthony is yung sana magpatuloy siyang pagpalain ng Panginoon. At yung pagpapalang yan ay patuloy niyang ibalik at gamitin sa Panginoon. Si Brother Anthony yung nung nadaanan ko rin siya sa paglaki ko dito sa church, sa spiritual. Naging tagapagturo din. At sana patuloy siyang magamit sa kaparaanang yon. At patuloy siyang turuan ng Panginoon sa pagiging guro, hindi lang sa secular, kundi sa spiritual din. Siguro yun lamang po. God bless kay Brother Anthony. Good morning po sa ating lahat. Kay Brother Anthony, advance happy birthday. Nagpapasalamat ako sa Panginoon at nagpatuloy ka. Naalala ko nung mga YP pa kayo. Kaya salamat at dalangin ko, prayer ko naway bigyan ka lagi ng kalakasang spiritual at physical sa araw-araw, maging sa iyong pagtuturo at sa pagtuturo din sa mga kabataan. Naway i-bless ka ng Panginoon maging ang iyong buong pamilya. Maraming salamat at advance. Although na matagal pa, October 27 pa yata ang birthday niya, sinelebrate niya na ngayon dahil itong araw na ito yung patlak natin. Kaya salamat ng marami at God bless.
Para kay Brother Anthony, happy birthday, Brother Anthony. Sana patuloy ka ingatan ng Panginoon at ang iyong buong pamilya at nagpapasalamat din ako na ginamit ka ng Panginoon sa pagtuturo ng mga salita niya sa amin nung nasa youth pa kami, tsaka nung mga bata pa kami. Naway magpatuloy kang magpagamit sa Panginoon upang makapagbahagi ka pa ng kanyang mga salita. Yun lang. Happy birthday, bro, and God bless. Magandang umaga po sa ating lahat. Para kay Brother Anthony, gaya ng mga nasabi ng ibang mga kapatid, isa rin ako sa nakita ko ang paglagong espiritual mo dahil simula nung sa mga children's class pa hanggang sa naging YP ka at hanggang ngayon na meron ka na ring sariling pamilya, ay nakita ko yung pagpapagamit mo rin sa Panginoon. Kaya dalangin ko rin nawa na patuloy kang gabayan ng Panginoon, bigyan ng wisdom at patuloy na magamit pa sa paghahayag ng kanyang mga salita. At ganun din, papasalamat din ako sa Panginoon na talagang naging kabahagi ka rin dito sa ating iglesyang ito. Dahil talagang nung kaya naalala ko matanda na talaga kami dahil maliit pa lang kayo noon hanggang sa ngayon nga ay narito pa, nagpapatuloy para sa Panginoon. Kaya dalangin ko lang na sabi nga magpakaligaya ka sa Panginoon at ibibigay niya ang desire ng iyong puso. God bless at nawa ay maging sa anak nyo ay mapalaki nyo rin siyang may pagkakilala sa Panginoon. Yun lamang siguro. Maraming salamat sa Panginoon. Maligayang kaarawan, Brother Anthony. Tanda ko pa mula nung nagsimula tayo dun sa bahay, no? Sa bahay nung stay at home pa lang ako. At marami kayong mga kabataan nun, pati mga kapitbahay mo na mga santos. Pero ikaw, pinili mo talaga ang Panginoon, although may ups and downs. At salamat sa buhay mo, salamat sa pagpili mo sa Kanya at naging magkabahagi tayo. Batid natin yung mga pamumuhay natin, yung paggabay ng Panginoon sa iyo at mga blessings, mga pagpapalang spiritual at physical. At dalangin ko sa iyo na makamtan mo lahat yung mga inihanda ng Panginoon para sa iyo, yung mga magagandang bagay pa na ibibigay niya sa iyo, spiritual at physical. Maging yung mga dinadalangin mo na maligtas, mga para sa pamilya mo at sa paglilingkod mo. Yun lamang po. Happy birthday ulit. Good morning po sa ating pong lahat. Sabi daw po nila, yun daw po yung senyalis na tumatanda na yung isang tao pag sinasabi po na naalala ko nung bata ka pa. Ayun. Happy birthday po kay Brother Anthony. Ako'y nagpapasalamat din po sa Panginoon sa iyong buhay. Simula po nung nakapag-attend po ako dito po sa church, ay kayo yung mga nag-encourage talaga sa akin upang magpatuloy din. At hanggang sa ngayon naman, ganun pa rin yung nakikita ko at nararanasan ko din. Salamat sa Panginoon. Nawa patuloy mong ipagamit yung buhay mo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam natin na ang paglilingkod sa Panginoon ay kailanman hindi mawawalan ng kabuluhan. Ayun lang po, happy birthday and God bless po. Magandang umaga po sa atin pong lahat, sa ating kapatid na nagdidiwang ng kanyang kaarawan bilang kamanggagawa ng Panginoon. Maraming salamat din, Brother Anthony, sa buhay mo rin na nagiging inspirasyon din
upang magpatuloy din sa Panginoon. At alam ko ang mga bagay din ay lagi mong sinasangguni sa Panginoon at nagiging blessing ka din. Ako din personal ay nag-encourage din ako. At ang aking dalangin patuloy dun sa salita ng Diyos na tayo ay magpakaligaya sa ating Panginoon at ang mga bagay na nasa ating puso, mga nasa natin na nakaangkla sa kalooban din ng Panginoon at sa kaparaanan din ng Panginoon ay tutuparin ng ating Panginoon. At patuloy sa iyo ding buhay at sa iyong pamilya naway pagpalain ka. Maraming salamat. God bless you lagi. Good morning po sa ating lahat at happy birthday kay Brother Anthony. Kay Brother Anthony siguro masasabi ko, isa po siya sa mga treasure ng ating church. Isa siya sa mga blessing ng ating church. Bukod kasi po doon sa kanyang buhay, yung kanyang si Brother Anthony ay masasabi natin na gifted po siya talaga pagkarating sa pangangaral ng salita ng Diyos, pagtuturo. Nasubaybayan ko rin po yung kanyang childhood, yung kanyang pagiging youth hanggang sa married. Actually po, napikot lang po talaga si Brother Anthony. Hindi ko makalimutan na sinet namin yung sinetel namin yung kanyang wedding po, no? Doon sa Rason lang. Pagkatapos noon ay para akong naging tatay din ni Anthony dahil nung mamanhikan po kami, ako po talaga yung nag-approach dahil alam ko mahihiyain yung mga parents niya. Kami nila Brother Jay po noon. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos sa buhay ng kapatid natin. Although talagang minsan ay nasa sermon din po sa akin yan bilang isang magulang siguro spiritually. Pero hindi ibig sabihin nun na ako ay namumuhi. Hindi po. Actually, kung bubuksan ng Panginoon yung puso ko, makikita na mahal ko po ang bawat isa sa inyo. At wala akong tanging panalangin sa mga buhay natin, kundi yung tayo po ay magamit ng Diyos. Sapagkat yun lang ang kabuluhan natin dito sa mundong ito. Yung tayo ay magamit ng Panginoong Diyos. At si Brother Anthony, actually, nakikita ko sa kanya, marahil siguro hindi pa ngayon, pero sana bago dumating ang Panginoon, yung panalangin ko sa kanya na makita ko siya na talagang sabihin natin na makapagpasimula ng isang gawain, isang iglesia, sapagkat capable and gifted siya. Sa tingin ko, physically, mentally, and spiritually, ay nasa kanya yung mga katangian ng isang mananampalataya na pwedeng gamitin ng Panginoong Diyos na makapagpasimula ng isang gawain talaga. Ako yun yung prayers ko sa kanya kasi nakikita ko yung gift niya sa music. Kasi kailangan po lahat yan sa pagtuturo. Tapos yung kanyang life. Tapos very supportive ang kanyang wife. No? Nandun sila sa level na yon. Kaya siguro yun po yung panalangin natin sa kapatid natin. Bukod sa pagtuturo sa mga bata, yung pag-evangelize, yung pagkakaroon, kasi desire din po yun Desire din yon. At nangangailangan ng prayers at nangangailangan din na simulan yon. Sa palagay ko, hindi pa huli. No? Hindi pa huli kaya ino-open ko ito. Yun yung prayers ko talaga, lalo na sa kanila. Sila po yung mga masasabi natin na mga naunang na disciple dito sa ating iglesia. Kaya ako, nagpapasalamat ako una kay Brother Anthony at ganun din sa kanyang may bahay, sa Panginoon. Pag-pray po natin ang kapatid natin, yung kanyang family,
ay gamitin ng Diyos. Hindi lamang sa mga paraan ngayon, kundi sa mga bagay pa na mas sabihin natin na mas magiging productive sa kanyang buhay. Kaya God bless Brother Anthony. Happy birthday at naway pagpalain ka patuloy ng Panginoon. At ngayon naman po, sabi ko nga nag-request ako na magpapakilala sa kanyang may bahay na po. Una, bago ko tawagin si Ma'am John, huwag kang maiya, sabihin mo yung totoo. Sige po, tawagin po natin si Ma'am John para sa pagbati sa kanyang husband. Good morning po sa lahat. Thank you po sa Panginoon Diyos sa mabiyayang araw po na to, na tunay na masasabi ko na mas malakas po ang prayer ko kaysa sa sumpaan po ninyo ni Brother John. Okay po, kumbaga po, si Brother Anthony po, siya po yung masasabi ko sa buhay ko na biggest blessing ko po. Kasi po may time po sa akin na natakot na po din ako na mag-asawa dahil po sa nawi-witness ko po sa family ko. Ang dati po, ang prayer ko lang po noon is mabait na asawa, walang bisyo, walang barkada, ako lang ang mahal. Pero ang dumating po sa akin is mas mahal niya po ang Panginoon. At yun naman po ang pinaka masayang bagay po na natanggap po sa buhay ko. Kasi po, ang pagmamahal niya po sa Panginoon is walang kapantay. At dahil po doon, kami pong pamilya niya po is tunay na nararamdaman po yung pagmamahal niya po sa amin. At yun po, dalangin ko po sa kanya, Brother Anthony, mahal, I guess. Yun po, dalangin ko po ng good health at nawa ay gabayan ka po lagi ng Panginoon sa bawat desisyon mo po sa buhay. At lagi mo pong pa-assess po yung mga desire mo po na lagi ang bawat decision mo sa buhay ay laging nangunguna po ang Panginoong Diyos. Nawa ay dumami pa yung tulad mo na nagmamahal sa Panginoon at nagsishare po ng gospel po sa maraming tao. Yun lamang po. Muli po ay good morning po sa bawat isa po sa atin. Una po ay purihin po ang Panginoon sa buhay po natin, sa church po, sa akin po, sa family ko. Nagpapasalamat po ako sa Kanya sa biyaya po. Nakita ko po yung walang hanggang biyaya ng Panginoon sa buhay po namin. Sa buhay ko po personal, mula nung bata po hanggang ngayon, nakita ko po na napakabuti po ng Panginoon sa amin. Wala po akong may susumbat sa Kanya. Lahat po ng desires, ipinagkaloob po ng Panginoon. Minsan yung higit pa sa gusto ko po, ipinagkaloob po niya. Ang kagaya po ng panalangin po ninyo, yun din po ang panalangin ko po sa Panginoon. Una po ay maging mabunga po sa Kanya, makapag-akay po ng kaluluwa. Una po yung family ko po, at yung ibang mga tao po na dinadala ng Panginoon. At ang panalangin ko rin po ay patuloy din pong maging biyaya din po ng Panginoon para din po sa church. Although ako na rin po yung magbabalita po, yung pong request po natin na masundan po si Era ay tinubad po ng Panginoon. Kanina po ay pregnancy test po si Sister Jonah at nag-positive po at masusundan po ulit ang aming anak. Kagaya po ng dati, ang panalangin po namin, lahat po ng anak na pinagkakaloon ng Panginoon, unang-una po ay makakilala po sa Kanya
sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At una, nakita ko rin po yung pagmamahal po ng Panginoon sa pamamagitan po ng church. Mula po ng pagkabata, ang church pong ito ang gumabay, ang pumatnubay po. Alam po yan ng mga nakakilala po sa family po namin. Sabihin ko na pong sa spiritual po ay hindi naging ganun po ang maganda yung background po ng family po namin. Ngunit dahil po sa Panginoon at sa church pong ito, sa pag-iingat, pagkalinga, pangunguna po ay pinatnubayan po tayo sa ganitong pong kalagayan po ngayon. Kaya nga, ako po, ang prayers ko rin po, lumaki din po sa Panginoon ng aming anak. Kaya mapapalad po tayo mga kapatid na nandito po ngayon sa church at yung ating mga anak, yung bawat isa po sa atin ay naririto. Dahil ito pong church natin, sa biyaya ng Panginoon, nakikita po natin ang pangunguna po niya, ang pagmamahal po ng Panginoon na extend po sa bawat isa po sa atin. At kagaya po ng prayer po ng kapatid natin si Brother Wilson, nawa nga po dumating po yung panahon, dumating po yung pagkakataon na makapag-umpisa po ng gawain. Although isa po itong hamon, hindi po ito madali. Nakita din po namin yung pong paano po yung sakripisyo at kailangan pong ipagkaloob physical, sa financial, sa spiritual lalo tigit sa pag-uumpisa po ng gawain. Kaya nawa po ang Panginoon, siya po ang maluwalhati, siya po ang maitaas. Siya po ang lahat po ng karapat-dapat po ng lahat po ng kaluwalhatian sa mga buhay po ng bawat isa po sa amin. Kaya pinupuri po ang Panginoon. Maraming salamat po sa pagbati po ng bawat isa. Yun lamang po at good morning po. Maraming salamat po sa atin lahat mga kapatid sa pag-greet kay Brother Anthony. Siguro po ngayon po ay tayo pong lahat tumayo para sa ating closing prayer po bago po tayo mag-proceed sa ating preaching service. Tinatawag ko po si Brother Christian para po sa ating closing prayer. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan po sa lahat. Ama, muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa mabiyayang umaga po na pinagkaloob niyo po sa amin, na kami po ay nagkatipon muli. Iningatan mo po ang bawat isa po sa amin, papunta po dito po sa chapel. Salamat po, Ama, sa iyong anak na magdidiwang ng kanyang kaarawan. Salamat po sa kanyang buhay. Salamat po, Ama, sa kanyang mga pagpapagal, lalo na po sa pagsunod po sa inyong mga gawain. At ang dalangin po namin sa kanya ay patuloy na lumago at upang magamit mo po siya, upang marami pa pong maakay at maligtas na kaluluwa, lalo na po sa mga bata, sa mga kabataan, sa kanyang ministry, at lalo't higit sa kanyang profesional na trabaho, Ama. At salamat din po sa mga greetings, mga message po ng bawat kapatiran. At tunay nga po, ang bawat isa ay nagpakita ng kanilang pag-ibig po sa kapatid na si Brother Glenn. At ang dalangin po namin, na patuloy po na kami po ay inyong patnubayan, gabayan, lalo na po sa mga susunod na gawain, ang preaching service po at ang breaking of bread. Sa inyo po namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ay aming hiling at dalangin sa dakila at makapangyarihang pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak si Jesus. Amen. Mag-break po tayo ng 5 minutes bago po tayo mag-start sa ating preaching service po.
Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Mag-start na po tayo sa ating preaching service. Para po sa ating opening song, tayo po umawit dito sa page 46 po, doon sa krus. Tayo po lahat ay tumayo para sa ating opening prayer po. Tinatawag ko po si Brother J para sa ating opening prayer. Manalangin tayo po. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa biyayang umagang pinagtipon niyo po kami at para makarinig po kami sa inyong mga banal na salita. Mahal na Panginoon, ingatan niyo po kami, kayo po ang magbigay ng kalakasan sa amin at ang iyong anak na gagamitin. Kayo din po ang magbigay ng kalakasan at katalinuhan, mahal na Panginoon. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan at sinasamba. Kayo po ang dakila at makapangyarihan sa matamis na pangalan, bugtong ng anak ng Diyos, anak Espiritu Santo. Amen. Para naman po sa ating weekly activities, patuloy po nating ipag-pray yung mga outreaches po natin. And tuwing Monday po yung ating prayer meeting online. Sa tuwing Tuesday naman po yung Bible study po sa Sulib. Patuloy po nating ipag-pray yung mga kapatid po nating umahay sa Sulib. And tuwing Wednesday po ang ating online Bible study rin po. Tuwing Thursday naman po sa Nueva Ecija, yung Bible study rin po, patuloy din pong nating ipag-pray yung mga kapatid na pag-ingatan sa kanilang pag-ayo sa Nueva Ecija. Tuwing Friday naman po ang Bible Studies Lib at tuwing Saturday po ang Youth at ang Young Adult Bible Study rin po. At tuwing Sunday naman po sa umaga po yung Children's and pagkatapos po ng Children's yung groupings po natin at ang ngayong ginaganap natin na preaching service at ang breaking of bread. And huwag rin po nating kalimutan yung ating nalalapit na year-end. Patuloy po nating ipag-pray yun. Sa December 21 po yung Children's year-end fellowship. At December 27 po yung sa Nueva Ecija.
December 28 yung sa Valenzuela Christian Church po. And sa December 29 dito po sa atin sa Florida. Patuloy po nating ipag-pray yung ating year-end at isave na po natin yung date na yon upang tayo pong lahat ay makadalo. Siguro po, hindi ko na po papatagalin. Tatawagin ko na po sa ngayon ang ating speaker na si Brother Norman Santos po. Isang mapagpalang umaga po sa atin pong lahat. Purihin po ang Diyos sa araw po na ito, sa panibagong pagkakataon po na Kanya pong patuloy po na pinagkakaloob upang magbahagi po ng salita po ng Diyos. At sa atin pong pagbubulayan po na teksto sa umaga pong ito, ay makipagbukas po kayo sa akin dito po sa Aklat po ng mga Awit, chapter 46. At marahil akin pong babasahin po ito pong una at ikatlo pong talata. Mga Awit, chapter 46, akin pong babasahin pong verse 1 hanggang verse 3. At ganito pong atin pong mababasa. Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Kaya't hindi tayo matatakot bagaman ang lupa ay mabago at bagaman ang mga bundok ay mangaglipat sa kagitnaan ng mga dagat. Bagaman ang tubig niyaon ay magsihugong at mabagabag, bagaman ang mga bundok ay mga uga dahil sa unos niyaon. At akin din pong babasahin ito pong sa English. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. Pagpalain po ng Diyos ang Kanya pong mga salita at bago po tayo magpatuloy po sa pagbubulay po ng salita po ng Diyos ay tayo po ay muling manalangin. Let us pray. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat. Muli ka po naming pinupuri, pinasasalamatan po sa napakabiyaya po na umagang pinagkalob niyo po sa amin po ngayon na kami po ay malaya po na nagkakatipon po sa mga oras po na ito at malaya po na nakakapag-aral po ninyo pong mga salita. Pangunahan niyo po kami sa oras po na ito at patuloy po nawa wala pong maging balakid po sa amin pong paligid, sa amin pong mga puso, sa amin pong mga kaisipan upang ang inyo pong mga salita ay tunay po na tumimo sa amin pong mga puso. At ito po yung magbigay po ng pagpapala po, spiritual po sa amin pong lahat. At patuloy din po na kayo rin po ang gumabay, pumatnubay po sa mga kapatid po namin na hindi po namin kapiling po sa mga oras po na ito. Maraming salamat po, Ama, sa inyo po namin pinagkakatiwalang oras po na ito. At ang lahat pong ito ay amin pong sinasamo, dinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Dito po sa ating pong binasa po, actually po ay isa pong pagbubulay din po sapagkat sa mga nakaraang din pong pag-aaral po sa online Bible study po, ay ating pong natatalakay po yung mga mahalagang mga bagay na mangyayari po sa hinaharap. At kailan lamang po, nung nakaraang Wednesday po sa ating pong online Bible study, ay ating pong tinalakay po sa pag-aaral po yung muling pagdating ng ating pong Panginoong Hesus at mga kahirapan po na darating po sa mga susunod pong mga panahon. At hindi po lingid po sa ating pong mga kaisipan
sa mga panahon po na ito, ang ating pong mundo, hindi lamang po ang ating pong bansa, ay dumaranas po ng mga bagyo, mga matitinding mga kalamidad, mga paglindol. At nais po na dito po sa ating pong binasa, ito po ay marahil po sa aklat po ng Mateo ay mga palatandaan po na ang ating pong Panginoong Hesus ay malapit na pong dumating. Bagamat hindi po ako magdidil po doon po sa mga bagay po na ito, may mga reflection po na mga katanungan po akong iiwan sa ating pong pagsisimula hanggang po sa ating pong pagwawakas, sa ating pong pagbubulay. Sa mga ganito pong mga panahon po na ating pong nararanasan, samot-saring mga kalamidad, nais ko po na itanong kung paano po tayo po bilang mga Kristiyano nagre-react po sa mga bagay po na ito. At nais ko din pong itanong sa atin pong lahat, kahit sa atin pong mga sarili lamang po, kung nakikita po ng ibang tao, particular po ang mga unbelievers po sa atin, ang kapayapaan po na kay Kristo po sa tuwing ang mga bagay po na ito ay ating pong nararanasan. Nakikita po ba sa ating mga mananampalataya ang kapanatagan po at yung malasakit, yung compassion po sa mga ganito pong mga kalamidad po. At ang pinakahuling katanungan ko po bilang panimula po ng ating pong pagbubulay ay nakahanda po ba tayo na spiritually para makakaharap po ang ating pong Panginoon kung ito po ang magiging huling araw po. Marahil ito po mga pagbubulay po na ito ay atin din pong pagbulayan po sa ating pong mga sarili habang tayo po ay nagpapatuloy po sa ating pong pag-aaral po, pagbubulay ng salita po ng Diyos. Marahil meron pong 3 pong katotohanan po na bilang pong mga mananampalataya, sa gitna po ng mga ganito pong mga nararanasan po ng sanlibutan, kung siguro po ay marami po sa atin po na nakakakita po sa Facebook ng samot-saring mga reaksyon, mga pangamba, at mga kuro-kuro, mga opinion po. Bilang mga mananampalataya, ito pong 3 pong mga bagay nawa ay tunay po na makita po sa atin po. Una, isang katotohanan po sa ganito pong mga pagkakataon po, isa pong kagalakan po na malaman po natin na sa ganito pong mga panahon na may mga ganito pong sitwasyon o mga kalamidad o mga bagay na ang mundo ay nagugulimehanan, isa pong kagalakan po na ating pong alalahanin ng ating pong Diyos ay present po. Malapit po siya. Sabi nga po dun sa Psalms chapter 46 verse 1, sa ating pong bahagi po ng teksto na ating pong pinagbubulayan, God is our refuge and strength. Ang ating pong kalakasan, ang ating pong sandigan, a very present help in trouble. Actually po, kung ating pong sisiyasatin po ang naging buhay po natin bilang mga mananampalataya, naranasan na po natin po ang bagay po na ito. Unang-una po, ano po yung disaster na maaaring kasapitan po ng isang makasalanan na hindi pa po sumampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. Walang iba kundi po ang walang hanggang kaparusahan. Ito na po yung masasabi ko po na pinakamabigat po na kapahamakan na maaaring mangyari sa isang taong wala pa sa ating pong Panginoong Hesus. Sapagkat sabi nga po dun sa John chapter 3 verse 16, isang napaka-pamilyar po na talata po na marahil ay alam po natin at nais ko pong bigyan po ng diin ang isang salita po doon dito po sa John chapter 3 verse 16. At ito po ay memorize po nating lahat, alam ko po. Sabi po doon, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan
na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, walang iba kundi po ang ating pong Panginoong Hesus, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tingnan po natin yung salita po doon na mapahamak, sapagkat sinasabi po ng Biblia na dahil po sa ating po mga kasalanan, dadalhin po tayo doon po sa walang hanggang kaparusahan, doon po sa impyerno. Sapagkat yun po ang bayad ng kasalanan ayon po sa Roma chapter 6 verse 23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, yung pagkahulog ng kaluluwa ng isang taong wala pa kay Jesus doon sa walang hanggang kaparusahan doon sa impyerno. Ito na po yung pinaka mabigat na kapahamakang naghihintay sa isang tao. Wala po itong kung may kukumpara sa mga kalamidad na maaari po na dumating dito po. Sapagkat ang isang kaluluwa na mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, ito ay panghabang buhay na rin na pagkakahiwalay po sa Diyos. At habang buhay na rin ng kaparusahan dahil sa atin po mga kasalanan. Kaya mga kapatid, dito po makikita po natin, pinadama na ng Diyos, pinaranas na ng Diyos sa atin ang kanyang pagliligtas. Pinaranas na ng Diyos, nakita natin na ang Diyos ay nandoon lagi. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. At sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, nagkaroon po tayo ng katiyakan ng ating kaligtasan. Kung dun po sa kapahamakan na yon sa impyerno, ay niligtas na tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Saan pang bagay na maari po natin maranasan ang hindi tayo kayang iligtas po ng Panginoon. At isang nakalulungkot lamang po na pangyayari sa mga wala pa pong tunay na relasyon sa ating pong Panginoong Hesus. Wala pa po sila ng katiyakan ng kanila pong kaligtasan. Isang nakalulungkot po na sinasabi po ng Biblia na siya ay masusumpungan po niya ang walang hanggang kaparusahan dahil sa hindi po niya pagsampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. Ito po ay isang panawagan po, no? Isang panawagan po sa lahat po na wala pa pong tunay na relasyon sa ating pong Panginoong Hesus. Nawa, makita po niya sa salita po ng Diyos na isa siyang makasalanan na papunta sa walang hanggang kaparusahan. At ang tanging daan at paraan lamang po upang siya ay makaligtas doon sa nakaambang kapahamakan ay walang iba kundi ang pagsampalataya po niya sa ginawa po ng ating pong Panginoong Hesus doon sa krus. Ang ating pong Panginoong Hesus ay namatay doon sa krus. Siya'y inilibing at muling nabuhay upang pong bayaran pong ating pong mga kasalanan, ang lahat ng ating pong mga kasalanan. Kaya lumapit po tayo sa Panginoong Hesus, lalo na po sa wala pa pong katiyakan po ng kanyang kaligtasan po na ito. Kaya nga po sabi po dito sa Isaiah chapter 55 verse 6 to 7, ito po yung pagkakataon po, ang laging pagkakataon po na pinagkakaloob po ng Diyos sa lahat po. At ang Panginoon ayaw niya po na ang bawat isa po sa atin na mga makasalanan ay mapahamak. Kaya dito po sa Isaiah chapter 55 verse 6 to 7, sabi po dito, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Sapagkat tunay ng Diyos ay malapit. Verse 7, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Ito po ay isang paalala, pagkakataon po na ibinibigay po
ng Diyos sa bawat isa, lalo na po yung wala pa pong relasyon po sa Kanya. Sapagkat kung ang kanyang kaluluwa ay mabubulid sa walang hanggang kaparusahan, kailanman ay hindi na siya maaring makatawag po sa ating pong Panginoon. Wala nang pagkakataon na siya ay makalapit po sa Panginoon sapagkat yun na po ang panghabang buhay na pagkakahiwalay po ng tao sa Diyos. At dito po sa 2 Peter chapter 3 verse 9, isa pang tuwirang po sapagkat tuwirang pong paalaala o panawagan po ng Panginoon. Habang tayo po ay mayroon pa pong pagkakataon sapagkat kung dumating po sa atin ang kamatayan at hindi po tayo nakapagdesisyon na sumampalataya sa ating pong Panginoong Hesus, ay wala na pong paraan. Dito po sa 2 Peter chapter 3 verse 9, nagsabi po dito, 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Maasahan po natin ang pangako po ng Panginoon sapagkat tapat po ang nangako ang ating pong Panginoon na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi magpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig ng sino man ay mapahamak. Ito po yung pag-ibig po ng Diyos. Kaya nga po niya ipinagkaloob ang kanya pong bugtong na anak upang ang bawat isa po na hindi mapahamak kung sasampalataya po, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Kaya po ang ating pong unang punto sa umaga pong ito, sa ating pong pagbubulay, nakita po natin ng Diyos ay malapit, laging nakahanda. At marahil dito po sa ating pong ikalawa po na punto, na may kinalaman din po sa ilan po sa katanungan po kanina na aking pong binigay, na kung nakikita po sa ating pong mga mananampalataya, kung andun po yung kapayapaan po na nasa ating pong Panginoon. Sapagkat sa ating pong mga tunay, sa lahat po ng tunay na sumampalataya sa ating pong Panginoong Hesus, ang kapayapaan ay posible. Kahit sa mga ganito pong mga kalamidad o anumang mga negatibong nangyayari po dito po sa sanlibutan po na ito. Kaya ang pangako po ng Diyos dito po sa Psalms chapter 46 verse 10, sabi po dito, "Be still and know that I am God." Meron po tayong Diyos na masasandalan. Sabi nga po, stillness doesn't mean the absence of noise. O yung minsan, yung kapayapaan, hindi naman po ibig sabihin yung kawalan po ng mga kaguluhan. Actually po, yung nagmamatter po doon, yung presence po ng trust o pagtitiwala sa atin pong Panginoon. Na alam po natin ang ating pong Panginoon ay omnipotent, makapangyarihan. Siya po ang kumokontrol po ng lahat. Kaya kung ating pong isasandig o ang ating pong pagtitiwala, andoon po yung kapayapaan. At ang kapayapaan po na ito ay atin lamang pong tunay na matatamo kapag po ang isang makasalanan ay nakipag-isa sa ating pong Panginoong Hesus. At bilang pagbubulay po sa ating pong mga mananampalataya, naroon po yung ating pong kapanatagan. Ultimong yung eternal punishment nga, ay panatag tayo na hindi na po tayo makakarating po doon sapagkat ipinangako po ng Diyos sa ating pong pananampalataya kay Jesus na hindi na po natin mararanasan po yun. Ating pong masasandigan po yung pangako po ng Diyos sapagkat ang Diyos ang nangako, tapat siya sa kanya pong mga pangako. Marahil ay bigyan din po natin ng parang supporting verse, ito pong John chapter 14 verse 27, nang ang ating pong Panginoong Hesus ay kausapin po niya ang kanyang mga alagad. At ang iniwan po niya, sabi po niya, "Peace I leave with you.
my peace I give to you. Let not your heart be troubled. Ito po yung pangako pong iniwan po ng atin pong Panginoong Hesus. Ito pong kapayapaan, hindi po kapayapaan po na nagmumula po sa sanlibutan ito, sapagkat ang kapayapaan na maaari po nating makuha sa sanlibutan pong ito ay kapayapaan po na hindi po nagtatagal. Tanging ang kapayapaan po na nagmumula po sa ating pong Panginoong Hesus, ang siyang kapayapaan po na maaari po nating mapanaligan po. Ano man po ang sitwasyon na maaari po nating maranasan po sa araw-araw po. At panghuli, dahil nakikita ko na din po yung oras po ay sa ating pong panghuli po na punto po, bilang mga mananampalataya, ang mga bagay po na mga maaring negatibo sa paningin ng iba, isang reminder din po at maaari po na ito po ay magbukas po sa atin po ng opportunity. Marahil minsan ang iba na wala po sa Panginoon, ang mga disaster or mga negative na mga nangyayari po sa buhay nila o mga nararanasan ay isang disadvantage o isang bagay po na magbibigay sa kanila ng kahinaan. Pero mga kapatid, ituring natin po dito po sa ating pong pinagbubulayan na ito pong mga bagay po na ito ay maaari po siya maging opportunity po sa atin. Sabi nga po doon sa Ephesians chapter 5 verse 16, making the most of every opportunity. No? Ang mga panahon po na ito ay maaring magsilbing pagkakataon po sa atin upang habang may pagkakataon po na marinig po nila mula sa atin ang Ebanghelyo, ay kunin po natin ang lahat po ng pagkakataon. Maging matulin po, maging mas agresibo upang ipangaral po ang mabuting balita ng kaligtasan. Sapagkat ito po mga pagkakataon po na ito, ang magsisilbi din po, magbubukas po sa kanila upang magliwanag po ang mabuting balita po ng kaligtasan po sa kanila. Maaari po tayong magamit. Kaya ito po isang panawagan kung may mga pamilya, mga kaibigan, mga katrabaho, na sa tinagal-tagal na kasama po natin sila, ay wala po tayong naging mga pagkakataon po na ipangaral po ang mabuting balita ng kaligtasan habang may pagkakataon po. At ang mga bagay po na ito, minsan, may mga nagpapagulo sa mga unbelievers, pero maging pagkakataon po sa atin upang masilayan po nila na may pag-asa po na naghihintay po sa lahat po ng sumampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. Kaya bilang pangwakas po natin, marahil ay akin din pong ibabalik po ang ilan pong mga katanungan po kanina na akin pong nasambit. Sa mga krisis, sa mga kalamidad, sa mga negatibong nangyayari po sa sanlibutan pong ito, mga kapatid, paano po tayo tumugon? Tayo po ba ay nakatutugon po ng mayroong pangamba, ng may takot? O tayo po ay tumutugon ng punong-puno ng pananampalataya at pagtitiwala sa ating pong Panginoon? Mga kapatid, nakikita din po sa atin ba ang kapayapaan po na nagmumula po sa Diyos sa mga ganito pong mga pagkakataon po? O marahil po ay wala po tayong pinagkaiba doon sa nararamdaman po nila at ang pagtugon po nila sa mga nangyayari po sa atin. At kahuli-hulihan po, nawa ito po ay nagsilbing paalaala po ng paghahanda po natin spiritually na balang araw tayo po ay makikita po natin mukhaan at makakapiling po ang ating pong Panginoong Hesus. At ito po ay isang blessed hope, pag-asa po natin na naghihintay po sa lahat po ng sumampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. Marahil din po yung
pagwakas po ng ating pong pagbubulay at tayo po ay muli pong manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat po sa napakabiyaya pong mga oras po sa pangunan niyo po sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po sa inyo pong pag-ibig po sa bawat isa. Sa pagkakaloob po ninyo na inyong pong bugtong na anak na si Jesus, na siyang namatay doon sa krus, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw upang bayaran pong amin po mga kasalanan at nagbigay po ng kapanatagan po sa amin pong kaligtasan sa buhay na walang hanggan. At kung sa mga oras po na ito, meron po sa amin pong bilang, maging sa mga nanonood po sa aming pong live, na punong-puno ng kaligaligan, pangamba, ng walang katiyakan po sa mundo pong ito. Tulungan niyo po sila na mapagkilala po nila ang kanilang sarili, na makasalanan na mapapahamak po sa walang hanggang kaparusahan. Nawa ay sumilang po ang mabuting balita ng kaligtasan po sa kanila, sapagkat tunay na sa pamamagitan po ng kamatayan ng aming pong Panginoong Hesus, ang sinumang sasampalataya po sa Kanya ay makasusumpong ng katiyakan ng Kanyang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa amin pong sumampalataya, sa amin pong Panginoong Hesus, yamang nalalaman po namin na ang mga araw ay pasama na ng pasama at darating ang mga ganito pong mga pangyayari po na negatibo dito po sa sanlibutan ito. Maraming salamat po sa kapanatagan, sa kapayapaan po na ipinagkakaloob po ninyo sa bawat isa po sa amin. Mayroon po kaming Diyos na mapapanaligan po. Tulungan niyo po kami na lagi pong magtiwala po sa lahat po ng mga pagkakataon sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Alalahanin po namin ang inyong pong mga pangako, sapagkat tunay po na ang inyong pong pangako kailanman ay hindi magmamaliw. Maraming salamat po, Ama, sa oras po na ito. At nabayan niyo po ang mga susunod pa pong mga oras at patuloy na pangunahan niyo po ang puso't kaisipan po ng bawat isa po sa amin. Ang lahat pong ito ay amin pong sinasamo at idinadalangin sa tanging pangalan lamang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po sa kapatid na naggayag ng salita ng Diyos. Habang pinagbubulay-bulayan po natin ito, umawit po tayo dito sa page 113 po. 113. Si Kristo'y bagong makita. At sa uling stanza po, tayo po lahat ay tumayo para sa aking closing prayer.
pakibag-pray na rin po yung ating lunch po. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo po sa amin. At salamat po sa inyong bugtong na anak na si Jesus, na siyang naghihirap, namatay at muling nabuhay, upang ang bawat isa na sumampalataya po sa amin ay magtamo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. At salamat po dahil sa aming Panginoong Yesus, ikaw ang siyang naging aming kublihan sa lahat ng kapahamakan na maaring dumating sa buhay na ito, maging ito man ay pisikal at lalo tigit kapahamakang espiritual. At dahil po rito, kami ay nabubuhay na may tunay na kapayapaan. At salamat, nakita po namin na ang kapayapaan na kaloob mo sa amin dahil sa kaligtasan at buhay na walang hanggan na mayroon po kami, ay gagamitin mo na liwanag para sa mga tao na nasa kadiliman. Kaya't dalangin po namin sa mga bagay na nangyayari sa panahon po namin, tulad ng mga earthquake at iba-iba pang mga pangyayari sa aming lipunan, sa aming bansa. Nakikita po namin ang mga tanda ng muling pagparito ng aming Panginoon. Nawa sa lahat ng mga kaguluhan, mga bagay na nangyayari sa buhay na ito, sa kasalukuyan, ay masumpungan mo kami na may kapayapaan. At higit sa lahat, masumpungan mo kami na sinasamantala ang mga pagkakataon upang amin pong ibahagi ang mensahe ng magandang balita, ang mensahe ng kaligtasan na dala-dala ng pananampalataya sa aming Panginoong Yesukristo. Salamat po, O Diyos, maging sa mga pag-celebrate po, advance celebration po ng birthday ng kapatid po namin, si Brother Anthony. Salamat po, O Diyos, naway ang aming panalangin na patuloy na pagpalain mo po siya at ang kanyang buong sangbahayan. Salamat din po sa pagkain na inianda ng aming kapatid. Pagpalain mo rin po ito upang magbigay kalakasan sa aming lupang katawan at patuloy po naming magamit sa paglilingkod po namin sa inyo. At lalo tigit, ibalik mo rin po ang iyong mayamang pagpapala sa mga kamay na naghanda po nito. Ingatan mo rin po kami sa aming patuloy na pagsasama-sama, sa aming pagkain, na aming pagsasalu-saluhan, at ganun din sa aming breaking of bread. Naway patuloy po naming maranasan ang inyong presensya na nagdadala ng kalakasan sa aming pananampalataya. Ang lahat po ng ito, O Diyos, ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Brother Anthony, and God bless. Hello po mga kapatid.